kinabukasan ng bayan. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang bukas ang isipan sa larangan ng panitikan. Tayo na sa Filiskwela, tuklasin natin ating wika. Buksan ang pag-iisip, pag-aralan lahat natin. Tayo na sa Filiskwela, tuklasin natin ating wika. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Hello students! Ito ang ating ikalawang bahagi ng pag-aaral natin ng Chapter 2, Content and Contextual Analysis of Selected Primary Sources in Philippine History. Ang ikalawang pangunahing source na ating pag-aaralan, ating sasaliksikin ay ang the KKK and the Kartilya ng Katipunan. The kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK is arguably the most important organization formed in the Philippine history. Tumarahil ang pinakamahalagang organisasyon na nabuo sa kasaysayan ng Pilipinas sa ilang kadahilanan. Bago pa naitatag ang katipunan, meron na ring mga kapisanan o mga organisasyon na naitatag para mabuwag ang puwersa o ang lakas ng mga colonizers o mga Espanyol dito sa ating bansa. But this was the only organization that envisioned, number one, a united Filipino nation that would revolt against the Spaniards. So ito lang ang nag-unify sa ating bansa tungo sa pakikipaglaban sa mga Espanyol para sa tinatawag nating independence ng ating bansa sa Espanya. Previous armed revolts had already occurred before the foundation of the Katipunan, but none of them envisioned a unified Filipino nation revolting against the colonizers. Meron na rin mga nabuong pag-aalsa bago pa maitatag, bago pa maisilang ang Katipunan. Pero walang nagpanukala ng isang unified Filipino nation, isang bansa na mag-aalsa laban sa mga tinatawag nating colonizers, laban sa Espanyol, laban sa Espanya. Katulad ni Diego Silang na kilalang Ilocano na nakipag-alsa and he led one of the longest running revolts in the country. Ngunit si Ginoong Diego Silang ay ang kanyang layunin ay maitaas ang kanyang pagiging Ilocano and referred to himself as El Rey de Ilocos. Maganda ang kanyang layunin, pero hindi ito pangbuong bansa. Okay? He is mainly concerned
about his locality. The propaganda movements led by the Ilustrados like Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, and Jose Rizal did not envision a total separation of the Philippines from Spain, but only demanded equal rights, representation, and protection from the abuses of the friars. So, ang ating mga bayani na katulad ni na Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Haina, hindi naman nila layunin na tayo ay tuluyang mahiwalay sa Espanya. Ang layunin lang nila ay tayo ay maituring na equal sa kanila. Dahil mababa ang tingin nila sa ating mga Indio. Ang tingin nila sa atin mga Indio. Yun ang tawag nila sa atin. Pero ang kagustuhan ng ating mga bayaning katulad ni Jose Rizal ay tayo ay makilala bilang Pilipino na merong pantay-pantay na mga karapatan na katulad ng mga mamamayan ng Espanya. At tayo rin ay magkaroon ng proteksyon ng mula dun sa mga tinatawag nating pag-aalipusta ng mga praile. So in the conduct of their struggle, Katipunan created a complex structure and the defined value system that would guide the organization as a collective aspiring for a single goal. So ang Katipunan ay lumikha ng mga tinatawag nating balangkas at yung sistema na ito yung mag-uudyok, mag-guide dun sa Katipunan, dun sa kanilang organisasyon na kapisanan para sa pagkamit dun sa iisang layunin. At ano yung layunin na yun? Para mawala tayo sa gapos ng colonizer o ng mga Espanyol. So one of the most important Katipunan documents was the Kartilya ng Katipunan. So ito ang pinakamahalagang dokumento sa pagkakatatag ng Katipunan. Ito yung kanilang guide, ito yung kanilang compass, ito yung kanilang tinatawag nating standard sa behavior, sa kung paano gumalaw ang isang miyembro ng Katipunan o yung mga tinatawag nating mga Katipunero. The original title of the document was Mga Aral ng Katipunan ng Mga Anak ng Bayan or Lessons of the Organization of the Sons of Country. The document was written by Emilio Jacinto in the 1896. Si Ginoong Emilio Jacinto ang siyang nagsulat, nagpanukala ng dokumentong ito. Jacinto was only 18 years old when he joined the movement. So batang-bata pa si Emilio Jacinto nung siya ay maging kasapi ng Katipunan. He was a law student at the Universidad de Santo Tomas. So nag-aaral siya ng batas, napakabata pa niya. Marahil kung makilala mo ito sa panahon nila, siguro masasabi mo na napakatalino ng ginoong ito. Jacinto became the secretary of the organization and took charge of the short-lived printing press of the
katipunan. So, noong April 15, 1897, siya ay itinalaga ni Andres Bonifacio bilang commander, pinuno ng katipunan sa Northern Luzon. Siya ay 22 years old lang nung siya ay inappoint ni Andres Bonifacio. He died of malaria at a young age of 24 in the town of Magdalena, Laguna. So maikli lang ang buhay niya, no? Pero pagdating sa contributions tungo sa kasarinlan ng Pilipinas, malaki ang naiambag ni Emilio Jacinto. The Cartilla can be treated as the Katipunan's Code of Conduct. It contains 14 rules that instruct the way a Katipunero should behave, and which specific values should he uphold. Generally, the rules stated in the Cartilla can be classified into two. So ito daw yung dalawang bahagi nung mga nilalaman ng Cartilla. Number 1, the first group contains the rules that will make the member an upright individual. So yung unang bahagi ng mga batas na ito, ng mga katuruan na ito, ay tungo sa ikagaganda ng tinatawag natin na pagkatao ng isang katipunero, ng isang miyembro ng katipunan. Yung ikalawang bahagi ay ito naman ay nagtuturo kung paano natin itrato, ituring yung ating mga kapwa tao, kapwa Pilipino, kapwa katipunero. So sa pagkakataong ito, basahin natin yung Kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Una, ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ikatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa at pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. Ikaapat, maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di may higtan sa pagkatao. Ikalima, ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Ika-6, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Ika-7, huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay mangyayaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan ay di na muli pang magdadaan. Ika-8, ipagtanggol mo ang inaapi, kabakahin ang umaapi. Ika-9, ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ika-10, sa daang matinik ng kabuhayan,
lalaki ay siyang patugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagtutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. 11, ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitan mo ng buong pagpipitagan ang kaniyang kahinaan at alalahanin ng inang pinagbuhatan at nagiwi sa iyong kasanggulan. Ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. 13, ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa, wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika. Yaon may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaon di nagpapaapit, di nakikiapi, yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. 14, paglagalap ng mga aral na ito at maniningning na sumikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapuluan at sa bugan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkakalahit magkakapatid na ligayang walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis nang natumbasan. As the primary governing document which determines the rules of conduct in the Katipunan, properly understanding the Kartilya will thus help in understanding the values, ideas, aspirations, and even the ideology of the organization. So kung maintindihan natin kung ano ang nakasaad dun sa kartilya, syempre dun sa pamamagitan ng tinatawag nating internal criticism, ay makakatulong ito para maintindihan natin yung layunin, hangarin, yung mga ideolohiya ng organisasyon na ito, ng kapisanan na ito. So sa pagkakataong ito ay ating saliksikin ang kartilya ng Katipunan. Similar to what we have done to the accounts of Pigafetta, this primary source also needs to be analyzed in terms of content and context. Okay, so ating saliksikin na kagaya nung ginawa natin dun sa nung inaral natin yung pagkukwento ni Pigafetta. So alamin din natin sa pamamagitan ng mechanics ng external criticism at ng internal criticism. So sa pagkakataong ito, internal criticism ang ating gagamitin. Okay, sa pagsasaliksik nitong pangunahing source na ito. So number 1, as a document written for a fraternity whose main purpose is to overthrow a colonial regime, we can explain the content and provisions of the Kartilya as a reaction and response to certain value systems that they found despicable in the present state of things that they struggled against with. So, itong Kartilya kasi, itong sinulat ni Emilio Jacinto, ano ito pagtugon
dun sa mga hamon na ah, ibinibigay nung mga pangyayari nung panahon na yon. At ano yung mga pangyayaring yung mga yon? Yung pag-aalipusta, pana mababang pagtingin sa mga Pilipino, pagti-take advantage sa ating mga kapwa Pilipino dahil hindi tayo nakapag-aral, at yung paggamit ng relihiyon para maipataas ang sarili. So ito yung pinakapanukala ng kartilya para malabanan ang mga bagay na ito. Moreover, one can analyze the values upheld in the document as consistent with the burgeoning rational and liberal ideals in the 18th and 19th century. Kasi nung panahon na yon, yung mga nagaharing mga ideals, yung mga tinatawag nating mga pag-uugali na dapat meron ang isang tao, mga mamamayan, kagaya ng equality, pagkakapantay-pantay, o yung freedom, kalayaan, at yung tamang pag-asal. Ito yung mga naghari na mga kaugalian, especially nung magkaroon ng French Revolution. At ito ay naikalat sa buong Europa patungo sa mga edukadong mga mamamayan. So itong si Jacinto bilang isang ilustrado ay nagkaroon ng pagkakaintindi dito sa mga behavior na ito, itong mga ideals na ito. So maliban dun sa mga values na nakita natin sa dokumentong ito dito sa kartilya, makikita din natin na merong naidulot yung mga ideals na yun mula sa ibang bansa, mula sa Europa. Nagkaroon ng impluwensya sa mga katipunero, sa mga bayani natin na katulad ni na Emilio Jacinto, ni na Andres Bonifacio. So kung titingnan kasi natin yung kartilya, isa sa mga halimbawa, yung pagtuturo nila ng kahalagahan ng honor, nung delikadesa pagdating sa salita at sa gawa. Yung pagtuturo din ng katipunan ng paggalang sa mga kababaihan. Ano rin yun galing din yun sa mga katuruan ng mga edukadong tao mula sa Europa. Isa pa yung ikasampung batas. Ano ba yung nakasaad dun sa ikasampung batas? Sabi doon, sa daang matinik na kabuhayan, lalaki ay siyang patugot o patnugot ng asawa't mga anak. Ibig sabihin, ang lalaki, ang padre di pamilya, ang siyang nagsisilbing guide o ehemplo sa isang pamilya. So, yung mga kaugalian na ito, yung mga ideals na ito, namana natin ito doon sa mga tinatawag nating mga matatalinong tao, mga marurunong na mga tao na siyang nagiging good example
ng mga mamamayan ng kahit ng ibang bansa. In the contemporary eyes, the Katipunan can be criticized because of these provisions. However, one must not forget the context where the organization was born. Siguro masasabi natin masyado na yatang OA itong mga tinuturo ng Katipunan na ito. Masyado namang nating itinataas yung bangko ng mga kababaihan, o masyado naman tayong dapat maging lahat na lang ba ng ating sasabihin, kailangan lagi tayong nag-iingat. Hindi na tayo makakapagsalita. So, maaaring makriticize natin yung sinasabi ng Katipunan dito pero wag sana nating makakalimutan yung konteksto o yung panahon kung kailan naitatag ang Katipunan. Yung tinatawag nating gender equality, okay, nagiging problema ito kahit sa ibang bansa bumababa yung tingin sa mga kababaihan bilang mas mahinang gender. Pero nakita natin na kinikilala ng Katipunan yung kahalagahan ng babae sa sa lipunan, yung tinatawag nating kahalagahan ng babae sa pag-angat ng bansa. So hindi lang actually natin makikita ito sa kartilya kung hindi dun sa panahon na yun. Kasi makikita natin ito kahit sa sinulat ni Rizal dun sa tinatawag nating Letter to the Women of Malolos. Binigyan niya ng kahalagahan ng mga kababaihan, pero hindi katulad ng masidhing pagpapataas ng kalagayan ng puri ng mga babae na makikita natin dito sa kartilya. Number 4, aside from this, the kartilya was instructive not just of the Katipunan's conduct toward other people, but also for the members' development as individuals in their own rights. So yung tinuturo ng kartilya dito, hindi lamang yung pakikitungo natin sa ibang tao o yung pakikitungo ng isang Katipunero sa ibang tao, kung hindi yung kanyang antas bilang pagkatao. Okay, napapaganda rin yung ugali niya bilang isang tao, bilang isang mamamayan ng ating bansa. Generally speaking, the rules in the kartilya can be classified as either directed to how one should treat his neighbor or to how one should develop and conduct oneself. Both are essential to the success and fulfillment of the Katipunan's ideals. Naalala ko tuloy yung itinuturo sa banal na kasulatan na yung tinatawag nating golden rule. So yung una, mahalin mo ang Diyos with your whole heart, with your own strength, with your own mind, whole mind, sabi ng banal na kasulatan. Tapos yung ikalawa, love your neighbor as yourself. So parang naririnig ko yung mga katagang yun dun sa sinasabi ng kartilya. Okay, the kartilya's teachings on honoring one's word and not wasting time are teachings directed toward self-development, while the rules on treating the neighbor's wife, children, and brothers the way that you want yours to be treated is an instruction on how Katipuneros should treat and regard their neighbors. So all in all,
A proper reading of the Cartilla will reveal a more thorough understanding of the Katipunan and the significant role that it played in the revolution and in the unfolding of the Philippine history as we know it. Ngayon naman, pag-aralan natin yung Proclamation of the Philippine Independence. So every year, the country commemorates the anniversary of the Philippine independence proclaimed on the 12th of June 1898 in the province of Cavite. So, pinagbubunyi natin itong kasarinlan na ito na in-announce, pinroclaim noong June 12, 1898 dun sa Cavite. Indeed, such event is a significant turning point in the history of the country because it signaled the end of the 333 years of Spanish colonization. So, ang pinagdiriwang natin dito yung pagtatapos ng pagkagapos natin sa Spanish colonizers. Can you imagine 333 years? Napaka tagal na panahon. Kaya nga makikita mo hanggang ngayon sa ating kultura, ang laki ng impluwensya ng Spanish culture eh. Pero kamakailan lang, nagbibilang ako ng 1, 2, 3, ganun. Narinig ko yung anak ko, hindi na niya alam eh. Hindi na niya naintindihan yung mga pagbibilang kong yun. Ano yung 1984. Hindi na maintindihan nung anak ko. So, ibig sabihin nun, medyo nababawasan na. We are becoming more Filipino sa panahon natin ngayon. Pero, can you imagine 333 years of Spanish colonization? Talagang napakaraming impluwensya ng Spanish culture sa atin. The declaration was a short 2,000-word document which summarized the reason behind the revolution against Spain, the war for independence, and the future of the new republic under Emilio Aguinaldo. So, sinasaad dito yung pakikipagbaka natin laban sa Espanya para makamit natin ang ating kasarinlan. At yung dawn of a new beginning, of a new Philippines sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Okay, so sa pagkakataong ito, banggitin natin yung ibang mga importanteng points dun sa speech. Dahil sa sobrang haba ng speech, hindi na natin mababanggit lahat na katulad nung ginawa natin sa Kartilya ng Katipunan. But the highlights of the proclamation speech include, number 1, a characterization of the conditions in the Philippines during the Spanish colonial period. The document specifically mentioned abuses and inequalities in the colony. So, binanggit dito sa speech na ito, yung ilang mga pag-aalipusta at mababang tingin sa mga Pilipino dun sa nung panahon na yun. Okay, tinatawag tayong mga Indio. Okay, so isa sa mga abuses na ito yung tinatawag nating pag-aabuso ng mga civil guards, okay? And the unlawful shooting of prisoners whom they alleged as attempting to escape. Malaking
um, pag pag-aalipusta sa atin. Yung babarilin na lang na akala ay isang prisoner, pero isang simpleng mamamayan lamang, ano? So nakakatakot palang mabuhay nung panahon na yon. The passage also condemns the unequal protection of the law between the Filipino people and the eminent personages. Moreover, the line mentions the avarice and greed of the clergy, like the friars and the archbishop himself. So yung mga religious leaders, they have a conduct unbecoming of a religious leader. Yung kanilang pag-uugali hindi akma dun sa posisyon na meron sila. Number 2, a brief historical overview of the Spanish occupation since Magellan's arrival in Visayas under the Philippine Revolution. Okay, with specific details about the latter, especially after the Pact of Biak na Bato had collapsed. So the document narrates the spread of the movement like an electric spark through different towns and provinces like Bataan, Pampanga, Batangas, Bulacan, Laguna, and Morong, and the quick decline of Spanish forces in the same provinces. So, nakasaad doon yung nagbigay ng tinatawag natin na historical overview mula sa pagdating ng mga kawal ni Magellan hanggang sa tinatawag nating pag-aaklas o yung pag-aalsa. Lalong-lalo na yung tinatawag nating Pact of Biak na Bato. Okay, yung pagkakatatag ng tinatawag nating mga pag-aalsa laban sa kaaway. And then the mention of Rizal's execution, yung pagkakabaril kay Rizal, calling it unjust. Number 4, the Cavite Mutiny of January 1872 that caused the infamous execution of the martyred native priests Jose Burgos, Mariano Gomez, and Jacinto Zamora, whose innocent blood was shed through the intrigues of those so-called religious orders that cited the 3 secular priests in the said mutiny. So, itong pagkaka-execute ng Gombursa, dahil sa pagkakaalam natin ay parang napagbintangan lang sila at hindi naman talaga napatunayan na sila ay kasama dun sa tinatawag nating mutiny. The established republic would be led under the dictatorship of Emilio Aguinaldo. So sa pagkakaproclaim ng ating kasarinlan, yung unang republika ng Pilipinas ay pamumunuan ni Emilio Aguinaldo. Dito ay pinapaliwanag din yung bandila, yung pinakaunang bandila ng Pilipinas na that was first waved on the same day. So maraming pinagdaan ng revision yung ating Philippine flag. But this often overlooked detail
reveals much about the historically accurate meaning behind the most widely known national symbol in the Philippines. It is not known by many, for example, that the white triangle was derived from the symbol of the Katipunan. The red and blue colors of the flag are often associated with courage and peace, respectively. Our basic education omits the fact that those colors were taken from the flag of the United States. While it can always be argued that symbolic meaning can always change and be interpreted, the original symbolic meaning of something presents us several historical truths that can explain the subsequent events which unfolded after the Declaration of Independence on the 12th day of June 1898. So doon pa lang sa wasiwas ng ating bandila, unang bandila, okay, makikita na actually natin doon yung history, yung kasaysayan ng ating bansa, yung ating pinagmulan, yung impluwensya. So yung tinatawag nating puting triangulo, okay? Galing ito sa simbolo ng simbolo ng Katipunan eh. Yung tinatawag nating pula at yung bughaw na kulay ay nangangahulugan ito ng katapangan at ng kalayaan. So yung ating edukasyon, yung ating pag-aaral, the way ng ating education system ay it omits the fact that those colors were taken from the flag of the United States. Okay, so hindi man natin inaamin ito, pero makikita natin dun sa kulay ng ating bandila, yung mga kulay doon, yung dilaw, pagkadilaw ng araw, yung bughaw, yung pula, makikita natin dun yung mga impluwensya ng ating kultura. So it is an interesting part of history of the speech, the proclamation speech. Analysis of the proclamation of the Philippine independence. As mentioned earlier, a re-examination of the document on the Declaration of Independence can reveal some often overlooked historical truths about this important event in Philippine history. So, gamitan natin uli ng tinatawag nating internal criticism, itong primary source na ito. Number 1, the document reflects the general revolutionary sentiment of that period. So makikita natin sa speech ni Emilio Aguinaldo na ito, yung kanyang mga daing nung panahon na yon. Unang-una dyan yung mga pag-aabuso ng mga praile, yung mababang tingin sa mga Pilipino, at yung hindi pagkakapantay-pantay sa mga karapatang pantao. Ito ay binigyang diin ni Emilio Aguinaldo sa kanyang speech. Pero sa kabilang banda, makikita din natin na yung mga ibang mas seryosong problema ay hindi binanggit. Kagaya ng tinatawag nating land and agrarian crisis na nararamdaman at na-experience nung mga mahihirap na Pilipino nung araw. Kasi kung titingnan natin yung tinatawag nating ibang
historical source na kagaya nung sinulat ni Teodoro Agoncillo, sinasabi niya na ang Philippine Revolution o yung pag-aaklas ng Pilipinas, ng mga Pilipino laban sa Espanya, ay ito ay pag-aaklas para sa agrarian, ibig sabihin para matamo natin yung ating lupain. The common revolutionary soldiers fought in the revolution for the hope of owning the lands. So namamagasa yung mga kawal ni Aguinaldo, ni Bonifacio, para magkaroon sila ng bahagi sa lupa doon sa lugar ng Batangas at sa Laguna. Itong mga bagay na ito, itong mga mithiin ng ating mga kapwa Pilipino nung araw para matamo nila yung lupain na pinakaibig-ibig nila, hindi actually ito pamilyar sa mga tinatawag nating middle class revolutionary leaders, yung mga medyo nakaaangat na kagaya ni Emilio Aguinaldo, Ambrosio Rianzares Bautista, Felipe Buencamino. Hindi ito pamilyar, o kaya kung alam man nila itong bagay na ito, hindi nila binanggit kasi baka sila ay nagmamay-ari din ng mga lupain. The proclamation also gives us the impression on how the victorious revolutionary government of Aguinaldo historicized the struggle for independence. So binanggit doon yung paslang, okay, execution nung Gombursa. Ang sabi niya, ito daw yung naging turning point para sa pag-aaklas natin laban sa kaaway upang matamo natin yung kasarinlan. Kasama dyan yung pagkakakwento nung failed Cavite Mutiny of 1872. Isa din dyan yung binanggit yung Jose Rizal's legacy and martyrdom was also mentioned in the document. So there were mentions of past events that were seen as important turning points of the movement against Spain. However, okay, sa kabilang banda, hindi naman binanggit si Katipunan at saka si Bonifacio. Nabanggit man ang Katipunan dun sa bandang huling part na nung dokumento. There was no mention of Katipunan's foundation. Si Bonifacio at yung kanyang mga co-founders, hindi rin binanggit. Bakit? Kasi merong galit sa isa't isa nung panahon na yun. Si Aguinaldo at ang kanyang magdalo at si Bonifacio at ang kanyang magdiwang sa Katipunan. At ito ay hindi lingid sa kaalaman ng mga mananalaysay, okay, sa ating kasaysayan. The point is, even official records and documents like the Proclamation of Independence, while truthful most of the time, still exude the politics and biases of whoever is in power. Pinapakita din dito yung politika nung araw. Okay, so palibasa kasi ang nakaposisyon dito si Emilio Aguinaldo. So hindi niya kinilala sa speech na ito yung mga na-accomplish din ni Bonifacio at ng kanyang mga
co-founders sa Katipunan. So this manifests in the selectiveness of information that can be found in these records. So it is the task of the historian thus to analyze the content of these documents in relation to the dominant politics in the context of people and institutions surrounding it. So mahalaga din na malaman yung mga bagay na yun. Kasi magtataka ka sa ating mga libro, sinasabi mahalaga ang contribution ni Andres Bonifacio at ng Katipunan para sa kasarinlan ng bansa. Pero dito sa speech nito hindi masyadong binigyan ng halaga kasi meron silang something meron silang something. So maring hindi sila nag-uugnay o hindi sila they could not hindi sila makapag hindi nila kayang makitungo sa isa't isa. So this tells us a lesson on taking primary sources like official government records within the circumstances of this production. So studying one historical subject thus entails looking at multiple primary sources and pieces of historical evidences in order to have a more nuanced and contextual analysis of our past. So that's it that's part 2 of our study of chapter 2. So sa sunod na ating pag-aaralan pa natin yung mga ibang primary sources. So thank you very much for joining me in our study of chapter 2. Thank you very much and God bless.